Taong 2019, sa madilim na Purok Azon, kung saan kakarampot ang ilaw, naganap ang pagnanakaw at pagpaslang. Naroon si Zairo Mondero, 27, payat ang pangangatawan at may piklat sa kaliwang kilay, nakasaksi sa paghataw ng binabat na bakal. Nagtulak ito sa kanya sa landas ng tahimik na pagmamasid. Bitbit ang bahagyang pag-asa para sa hustisya. Sa abalang lungsod ng Beltran, nakatayo si Kayla Fabela, 24, may mahabang itim na buhok at malalaking mata na tila may takot, naghihintay sa pampublikong sakayan. Ang dating mapagtiwalang dalaga ay ngayon ay nabubuhay sa pag-iingat. Matapos masaksihan ang serye ng pangmumulistya gamit ang pagbabanta mula sa isang lumang cellphone. Ang bawat insidente ay nagpapatunay na ang pinakamadilim na bangungurot ay likha ng tao. Malamig ang hangin sa Purok Azon. Sa bawat paghampas ng binabat na bakal sa kahoy na pinto ng kapitbahay, naramdaman ni Zairo ang paglamig ng kanyang dugo. Nakakubli siya sa likod ng malaking mangga. Ang anino nito ay tanging taklob niya sa gabing yun. Hindi niya maunawaan kung bakit isang tahimik na gabi ay magiging saksi sa galitong karahasan. Ang tunog ng nababasag na salamin at ang sunod-sunod na pagbagsak ng kung ano sa loob ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakita niya ang tatlong lalaki, mga anino sa dilim na pilit binubuksan ang pinto. Ang isa ay may hawak na flashlight na sumisira sa liwanag ng buwan. Ang isa naman ay may suot na hood na halos matakpan ang kanyang muha. At ang ikatlo ang may hawak na binatbat na bakal. Ang bawat paghataw nito ay may kakilakilabot na tunog. Naririnig niya ang mga pagtawa at bulungan na tila mga demonyo na nagdiriwang sa kanilang pagnakaw. Ngunit, ang mas nagpatindig ng kanyang balahibo ay ang bigla ang paghuni ng isang bata sa loob ng bahay. Isang maliit na hikbi na biglang napalitan ng katahimikan. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Lumabas ang mga lalaki na may dalang mga sako. Mabigat ang kanilang mga hakbang. Ang binatbat na bakal ay wala na sa kamay ng isa. Marahil ay itinapon na lang sa loob. Nang tuluyan silang mawala sa paningin ni Zairo, dahan-dahan siyang lumabas mula sa pinagkukublian. Ang tahimik na gabi ay ngayon ay punong-puno ng tensyon at takot. Lumapit siya sa bahay. Ang puso niya ay tila naghuhuramintado sa kaba. Nang silipin niya ang loob, tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na tanawin. Nakahandusay ang mag-asawang Santos, walang buhay, at ang kanilang maliit na anak na babae, nakayakap sa kanyang ina, tahimik na. Hindi makapaniwala si Zairo sa nasaksihan niya. Ang pamilyang minsan niyang nakikitang naglalakad sa kalsada, punong-punong ng buhay at pag-asa, ay ngayon ay wala na. Ang tanawin ay bumalatay sa kanyang alaala, isang permanenteng piklat sa kanyang isip, mas malalim pa sa piklat sa kanyang kilay. Mula noon, nabubuhay si Zairo na may takot sa tao. Ang bawat anino ay tila may dalang panganib at ang bawat tunugan ay nagpapaalala sa gabing iyon. Ang pag-asa niya sa hustisya ay nabawasan dahil kung ang ganitong kalupitan ay nangyari sa harap ng kanyang mga mata, ano pa ang mangyayari sa iba na mas bulag sa katotohanan? Sa lungsod ng Beltran, sa kanto ng Mabini at Rizal Street, nakatayo si Kayla. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin at ang kanyang malalaking mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid.
Bawat paparating na sasakyan, bawat mukha na dadaan ay kanyang sinisuri. Ang dating niyang pagiging mapagtiwala sa tao ay napalitan ng pag-iingat, isang pananggalang laban sa mundo na tila handang manakit anumang oras. Naaalala niya ang insidente, ilang linggo na ang nakalipas. Naghihintay din siya ng sakay, tulad ngayon, nang may biglang lumapit sa kanya. Isang lalaki na may nakangising mukha at may hawak na lumang cellphone. Hindi pa niya alam noon ang ibig sabihin ng ngising iyon. Ang lalaki ay nagpakita ng isang litrato sa lumang cellphone. Isang litrato ni Kayla. Kinuha habang hindi niya alam na may kasamang malalaswang mensahe. "Huwag kang sisigaw o ipapakalat ko yan." Bulong ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila ahas na gumagapang sa kanyang tinga. Ang takot ay kumalat sa kanyang sistema, parang lason. Hindi siya nakasigaw, hindi nakakilos. Sa loob ng ilang nakakatakot na minuto, naramdaman niya ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat, lumilipat sa kanyang baywang, hanggang sa maramdaman niya ang kanyang hininga sa kanyang liig. Nang biglang may dumaang patrol car, mabilis na lumayo ang lalaki. Naiwan si Kayla na nanginginig sa takot at tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Hindi iyon ang huling beses. Ilang araw pagkatapos, may tumatawag sa kanyang numero. Iba't ibang numero at may nagpapadala ng text messages na naglalaman ng mga litrato niya mula sa iba't ibang anggulo. Laging may kasamang pagbabanta. Lahat ng ito ay galing sa iba't ibang lumang cellphone. Ang pagtatangkang pangmomolestya ay hindi lamang nangyari sa pampublikong sakayan. May mga kwento ring kumalat sa lungsod ng Beltran tungkol sa mga kasambahay na pinagbabantaan at tinatangkaring molestahin. Madalas ay gamit ang mga mensahe mula sa lumang cellphone. Narinig ni Kayla ang mga balita sa radyo at nakita ang mga post sa social media. Laging may koneksyon sa lumang cellphone. Ang bawat insidente ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang mga tao ay kayang gawin ng pinakamadilim na bagay, kahit pa sa harap ng liwanag. Sa bayan ng Delica, isang lugar na tahimik sa umaga, ngunit nagiging magulo pagsapit ng gabi, may sentrong pamilihan na sentro rin ng maliliit na gulo at hidwaan. Ang taong 1919 ay naging saksi sa isang nakakagimbal na trahedya doon. Hindi pa man lubos na nakakabangon ang Purok Azon mula sa bangungot ng pagnanakaw at pagpatay. At habang patuloy na nabubuhay sa takot si Kayla sa lungsod ng Beltran, may isa pang uri ng kalupitan ang naganap sa Delica. Nabalitaan ni Zairo ang tungkol sa insidente sa bayan ng Delica habang bumibili siya ng kape sa isang maliit na tindahan sa kanilang bayan. Dalawang lalaki ang nagbubulungan tungkol sa isang hazing ritual na nauwi sa trahedya. Kawawa naman yung bata, puro pasa at bugbog, bulong ng isa. Sabi nila, halos hindi na makilala sa dami ng tama. Ang kwento ay mabilis na kumalat. Isang bagong miyembro ng isang fraternity ang namatay matapos sumailalim sa matinding hazing. Ayon sa mga nakasaksi, ang ritual ay nagtagal ng lampas sa itinakdang oras at ang bawat pagkakamali ng biktima ay sinasagot ng mas matinding palo. Isang serye ng mga sipa at suntok hanggang sa mawalan ng malay ang biktima.
Ngunit sa halip na isugod sa ospital, pinabayaan lamang siya ng mga miyembro. Nang dalhin sa ospital, huli na ang lahat. Patay na ang biktima. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at bukol. Hindi lang iyon, may isa pang biktima na nakaligtas, ngunit nagkaroon ng matinding pinsala sa bato at baga. Nakita ni Zairo ang larawan ng biktima sa pahayagan. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala. Muling nagbalik ang alaala ng pamilyang Santos, ang kawalang malay ng mga biktima ng karahasan. Ang hasing incident ay nagpatunay sa kanya na ang kapwa-tao ay kayang gawin ng pinakamabagsik na krimen, hindi lamang para sa material na bagay, kundi para sa kapangyarihan at pagpapatunay. Hindi rin nalalayo ang kwento sa lungsod ng Beltran. Narinig ni Kayla mula sa kanyang kasamahan sa trabaho ang tungkol sa isang magkasintahang inatake habang naglalakad sa isang madilim na eskinita. Nilimas daw ang gamit nila tapos pinagsaksak pa yung lalaki, kwento ng kasamahan niya. Tapos muntik nang gahasain yung babae, buti nakatakas. Ang mga insidente ng krimen ay tila sunod-sunod at ang bawat balita ay nagdaragdag sa takot na bumabalot sa siyudad. Ang mga kwento ng pagbabanta mula sa mga miyembro ng gang ay naging pangkaraniwan din. May mga nakita si Kayla na naglalakad sa kalsada na may mga tattoo ng gang at ang kanilang mga tingin ay tila nagbabanta. Ang mga pader ay puno ng graffiti ng mga gang sign. Tila ang siyudad ay unti-unting nilalamon ng dilim. May isang dating leader ng gang sa bayan ng Delica, si Lando, na kinilala sa kanyang kalupitan at pagiging walang puso. Ngunit ang kanyang kasalisayan ay nagtapos sa mas malalang kalupitan mula sa kanyang sariling grupo. Dahil sa di pagkakaunawaan sa teritoryo at hati sa droga, pinagmalupitan siya ng mga dating kasamahan. Natagpuan si Lando sa isang liblib na lugar, halos patay, puno ng mga saksak at pasa. Ang balita ay kumalat sa buong bayan na tila isang babala sa lahat ng nagnanais lumabag sa mga patakaran ng mga gang. Ang taong minsan ay pinagmumulan ng takot ay naging biktima rin ng kanyang sariling mundo. Nagdulot ito ng higit na takot sa bayan ng Delica, lalo na sa mga kabataang nalululong sa droga at gang, dahil ipinakita nito na walang sinuman ang ligtas kahit pa ang mismong pinuno. Isang araw, habang naglalakad si Zairo sa sentrong pamilihan ng bayan ng Delica, nasaksihan niya ang isang kaguluhan. Nagkagiryaan ang dalawang grupo ng kalalakihan, nagkasuntukan at nagpukpukan. Ang mga paninda ay nagkalat at ang mga tao ay nagsitakbuhan. Tila walang katapusan ang kaguluhan sa lugar na iyon. Ang mga tinig ng galit at pagkasindak ay nagpatunog sa kanyang mga tainga na nagpapaalala sa huni ng bata sa Purok Azon. Sa kabilang bahagi ng lungsod ng Beltran, sa isang abalang hapon, nagkaroon ng habulan ng pulis at magnanakaw. Nakita ni Kayla ang mga patrol car na humaharurot sa kalsada. Kasunod ang mga motor na tila lumilipad. Ang mga sirena ay tila naglalabas ng tunog ng pagkabagabag at ang mga tao ay nagsipagtakbuhan. Ang iba naman ay nanood lamang. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at takot. Ang bawat pangyayari ay nagpapakita na ang buhay ay isang patuloy na pakikipaglaban at ang bawat araw ay may kaakibat na panganib na nagmumula mismo sa kapwa-tao. Sa gitna ng lahat ng ito, may kwento rin ng isang ama sa isang kalapit na bayan na namatay dahil sa bawal na relasyong ng kanyang anak. Hindi direktang nasaksiyan ni Zairo at Kayla ang insidenteng ito. Ngunit kumalat ang balita na tila apoy sa kagubatan.
Ayon sa kwento, nalaman ng asawa ng karelasyon ng anak ang kanilang ugnayan. Isang mainit na pagtatalo ang nangyari na naumi sa pisikalan. Sa pagtatanggol sa kanyang anak, nagbuwis ng buhay ang ama. Isang trahedya na nagpatunay na hindi lang ang mga estranghero ang kayang manakit, kundi pati na rin ang mga taong malapit sa atin, ang mga lihim na itinatago at ang mga desisyon ginagawa. Ang pinakamalalim na takot ay hindi lamang sa pagkawala ng buhay, kundi pagkawasak ng pamilya at tiwala. Ang ganitong uri ng kirot ay mas malalim pa sa anumang pisikal na sakit. Patuloy ang paglipas ng panahon, ngunit ang mga bangungot ay nananatili sa alaala. Si Zairo ay mas lalo pang naging tahimik. Ang kanyang tingin ay laging malalim. Tila may hinahanap na kasagutan sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Patuloy siyang nagmamasid sa kanyang paligid, ang kanyang isip ay laging handa sa anumang mangyari. Sa kabilang banda, si Kayla ay patuloy na nabubuhay sa pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay laging may tinatagong takot, lalo na tuwing gabi at tuwing naghihintay siya ng sakay. Ang lumang cellphone na dating simple lamang na gamit ay naging simbolo ng kanyang trauma at patuloy na banta. Ang bawat tawag mula sa hindi kilalang numero o bawat text na may lumang format ay nagpapadala ng lamig sa kanyang buto. Ang dalawang individual na ito, sina Zairo at Kayla, ay dalawang magkaibang mukha ng trauma, ngunit parehong biktima ng parehong uri ng takot, ang takot na dulot ng kapwa-tao. Ang kanilang mga karanasan ay nagsilbing patunay na ang pinakamadilim na bangungot ay hindi lamang likha ng imahinasyon, kundi isang brutal na katotohanan na patuloy na nagaganap sa ating paligid. Ang mga kwentong ito ay paalala sa mapanlinlang at brutal na kakayahan ng tao na nagiiwan ng pangmatagalang takot at kirot. Habang patuloy silang namumuhay sa ilalim ng anino ng mga karahasang ito, marami pang kwento ang unti-unting nabubunyag sa bawat sulok ng bansa. Bawat isa ay may sariling bigat at aral na dala, at patuloy na nagbibigay ng matinding takot sa puso ng mga nakakarinig. Ang kanilang mga kwento ay simula pa lamang ng mas malalim na pagtatalakay sa kung paano binago ng mga pangyayaring ito ang kanilang buhay at kung paano sila pilit na lumalaban upang makahanap ng kapayapaan sa isang mundong tila puno ng karahasan. Ang paglipas ng panahon ay tila isang malaking halimaw na dahan-dahang lumalamon sa payapa nilang buhay. Bawat araw ay nagdadala ng bagong kwento ng karahasan. Bawat balita ay nagdaragdag sa bigat ng takot na bumapalot sa kanilang mga komunidad. Ang Purok Azon, lungsod ng Beltran at bayan ng Dalika ay naging mga canvas ng kabangisan ng tao, at sina Zairo at Kayla ang mga saksi, ang mga biktima, ang mga nakulong sa kanilang sariling bangungot. Ang usap-usapan tungkol sa ama na namatay dahil sa bawal na relasyon ng kanyang anak ay hindi direktang nasaksihan ni Zairo at Kayla. Ngunit ang balita ay kumalat na parang nakakahawang sakit, nag-iiwan ng lamig sa buto ng bawat nakakarinig. Sa kalapit na bayan ng Caridad, na madalas bisitahin ng mga taga-Delika at Beltran para sa kalakalan, naganap ang trahedyang ito. Si Mang Tonyo, isang kagalang-galang na ama at haligi ng kanilang komunidad, ang naging biktima. Ang kanyang anak na dalaga, si Maricel, ay nalamang may lihim na relasyon sa isang lalaking may asawa, si Aling Nena. Matagal na itong usap-usapan, bulungan sa kanto, ngulit walang sino man ang naglakas loob na kumpirmahin. Hanggang sa isang gabi, nalaman mismo ni Aling Nena ang katotohanan.
Nagwala si Aling Nena. Ang kanyang mga sigaw ay nagpunit sa taimik na gabi. Nagpunta siya sa bahay ni na Maricel, bitbit ang galit at panlilinlang na matagal niyang kinimkim. "Nasaan ang anak mo, Tonyo? Lumabas kayo! Walang hiya kayo!" Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay halos mapapos ng pighati at matinding selos. Lumabas si Mang Tonyo, pilit na pinakakalma si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagkapahiya. Nasa likod niya si Maricel, nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay basa sa luha. Sinubukang ipagtanggol ni Mang Tonyo ang kanyang anak. Pilit na ipinapaliwanag ang sitwasyon, ngulit ang galit ni Aling Nena ay hindi mapigil. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ang mga salita ay naging matatalas na patalim na nagtatama sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang asawa ni Aling Nena, si Mang Carlos, na noon ay bagong dating mula sa trabaho at nakita ang esena. Ang kanyang galit ay mas matindi pa. Walang imik si Mang Carlos, ngulit ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Bigla na lang siyang sumugod kay Maricel. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ngunit sa pagitan ni Mang Carlos at Maricel, sumingit si Mang Tonyo. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib na nagpatumba sa kanya. "Tatay!" sigaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila napunit sa sakit. Ngunit huli na ang lahat. Nang isugod si Mang Tonyo sa ospital, idineklara siyang dead on arrival. Ang kanyang puso ay sumuko sa biglaang pagkabigla at sa lakas ng suntok. Ang trahedyang ito ay hindi lamang nag-iwan ng pighati sa pamilya ni Mang Tonyo, kundi nagdulot din ng malawakang takot sa buong bayan. Nagpatunay ito na ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa mga estranghero o sa madidilim na eskinita, kundi pati na rin sa mga taong pinagkakatiwalaan, sa mga lihim na itinago at sa mga desisyong ginawa. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alinlangan sa bawat ngiti, bawat bulong, bawat pamilyar na mukha dahil ipinakita ng insidente ni Mang Tonyo na ang pinakamalalim na sugat ay hindi lamang pisikal, kundi ang sugat sa puso at tiwala, ang pagkawasak ng pamilya dahil sa bawal na pag-ibig. Ang kwento ni Mang Tonyo ay nakarating kay Zairo sa Purok Azon. Isang gabi, habang umiinom siya ng kape sa harap ng kanyang bahay, narinig niya ang dalawang kapitbahay na nag-uusap tungkol dito. "Kawawa naman si Mang Tonyo," sabi ng isang babae. "Ginawa lang niya ang tama, ipinagtanggol ang anak niya. Sino ba naman ang mag-aakala na ganoon ang mangyayari?" Tumanggo ang isa pa. "Ang buhay nga naman, mas natakatakot pa sa kwento ng mga multo. Mas matindi pa ang galit ng tao." Narinig ni Zairo ang bawat salita at ang kanyang seryosong tingin ay lalong lumalim. Ang kanyang peklat sa kaliwang kilay ay tila kumirot, nagpapaalala sa gabing nasaksihan niya ang pagpaslang sa pamilyang Santos. Sa isip ni Zairo, ang trahedya ni Mang Tonyo ay isa pang patunay na ang kabangisan ng tao ay walang pinipili. Hindi lang sa pagnanakaw o pagpatay, kundi pati na rin sa mga relasyon at pamilya. Ang kanyang bahagyang pag-asa para sa hustisya ay unti-unting nawawala. Tila isang apoy na nauubusan ng gatong. Paano pa magkakaroon ng katarungan kung ang ugat ng karahasan ay nakatanim sa kalooban mismo ng tao? Ang kanyang pagiging tahimik ay hindi lamang pagmamasid, kundi isang paraan upang protektahan ng sarili mula sa isang mundong tila unti-unting nalulunod sa sarili nitong kasamaan. Madalas siyang mapagmatsyag sa paligid. Bawat galaw,
bawat bagong mukha ay kanyang sinisiyasat. Ang mga anino ng gabi ay hindi na lang nagdadala ng multo, kundi mga alaala ng tunay na kalupitan na likha ng kapwa niya tao. Sa kabilang banda, si Kayla sa lungsod ng Beltran ay patuloy na nabubuhay sa anino ng kanyang karanasan. Ang insidente ng pangmamolestya sa pampublikong sakayan ay hindi na lamang isang alaala, kundi isang patuloy na bangot. Ang lumang cellphone na dating walang kwenta ay naging simbolo ng kanyang trauma at patuloy na banta. Hindi lang isang lalaki ang gumagamit nito. Tila isang network ang nagpapadala ng mga mensahe, mga litrato niya mula sa iba't ibang anggulo, laging may kasamang pagbabanta. Ang bawat tawag mula sa hindi kilalang numero o bawat text na may lumang format ay nagpapadala ng lamig sa kanyang buto, na tila may ahas na gumagapang sa kanyang likod. Nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya naghihintay ng sakayan sa madilim na kanto. Mas pinipili niyang maglakad kahit malayo o sumakay ng taxi kung kaya ng bulsa, makaiwas lang sa panganib. Ang kanyang malalaking mata ay laging may tinatagong takot, patuloy na nagmamasid sa paligid, bawat anino ay isang potensyal na banta. Narinig niya ang kwento tungkol sa mga kasambahay sa lungsod ng Beltran na tinatangkaring molestyahin. Madalas ay gamit ang mga mensahe mula sa lumang cellphone. Ang mga kwentong ito ay nagpatindi sa kanyang pag-iingat. Minsan, kinailangan niyang maglakad sa isang eskinita na kilala sa pagiging pugad ng krimen. Ang kanyang puso ay tila tambol sa kaba, at bawat anino ay tila may dalang panganib sa kanyang likod. Nakita niya ang mga graffiti ng mga gang sign sa pader at ang mga tingin ng ilang lalaki na nakatambay ay nagpapahiwatig ng babala. Ang syudad na dating abala at puno ng buhay ay tila unti-unting nilalamon ng dilim. Bawat sulok ay may kwento ng takot. Ang trahedya sa hazing ritual sa bayan ng Delica ay isa ring balita na nagpabago sa pananaw ng marami. Hindi lang ang pagkamatay ng bagong miyembro ang bumalatay sa isipan ng mga tao, kundi pati na rin ang pagiging walang puso ng mga nakatatandang miyembro. Ayon sa kwento, pagkatapos nilang patulugin ng biktima sa bugbog at sipa, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang inuman na tila walang nangyari. Ang biktima, si Danilo, isang batang puno ng pangarap, ay naiwang nakahandusay sa isang sulok ng fraternity house. Ang kanyang katawan ay puro pasa at bukol, halos hindi na makilala. Ang balita ay nakarating sa mga magulang ni Danilo na nakatira sa probinsya at ang kanilang pagtangis ay dinig hanggang sa mga kalapit na bayan. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay sa lahat na ang paghahanap ng pagtanggap at pagiging kabilang ay maaaring magdulot ng kamatayan at ang tao ay kayang gawin ang pinakamabagsik na krimen, hindi lamang para sa material na bagay, kung hindi para sa kapangyarihan at pagpapatunay sa kanilang sarili. Ang bating leader ng gang sa bayan ng Delica, si Lando, na kinilala sa kanyang kalupitan at pagiging walang puso, ay nakaranas din ng matinding kaparusahan mula sa kanyang sariling grupo. Nabalitaan ni Zairo na nagkaroon ng matinding alitan sa loob ng gang tungkol sa hati sa droga at paglabag sa teritoryo. Isang gabi, habang patago siyang naglalakad sa madilim na iskinita malapit sa sentrong pamilihan ng Delica, nakarinig siya ng mga sigaw at pagtangis. Hindi niya gaanong pinansin sa simula
dahil sanay na siya sa mga ganitong tunog sa gabi. Ngulit kinabukasan, kumalat ang balita. Natagpuan si Lando sa isang liblib na lugar, malapit sa isang abandonadong bodega. Halos patay, puno ng mga saksak at pasa. Ang kanyang katawan ay tadtad ng marka ng pagpakahirap na tila gustong ipaabot ng kanyang mga dating kasamahan ang isang babala. Ang mga mata ni Zyro ay lalong lumalim nang marinig niya ang detalyeng ito. Ang taong minsan ay pinagmumulan ng takot ay naging biktima rin ng kanyang sariing mundo. Ang pangyaring ito ay nagdulot ng higit na takot sa bayan ng Delica, lalo na sa mga kabataang nalulunglong sa droga at gang, dahil ipinakita nito na walang sino mang ang ligtas kahit pa ang mismong pinuno. Tila walang katapusan ng kaguluhan sa lugar na yon. Ang mga tinig ng galit at pagkasindak ay nagpatunog sa kanyang mga tainga na nagpapaalala sa huninang bata sa Purok Azon. Sa isa pang abalang hapon sa lungsod ng Beltran, sa kanto ng Estrella at Sikatuna Street, nagkaroon ng habulan ng pulis at magnanakaw. Nakita ni Kayla ang mga patrol car na humaharurot sa kalasada. Kasunod ang mga motor na tila lumilipad. Ang mga pulis ay nakakapit sa kanilang mga baril. Ang mga sirena ay tila naglalabas ng tunog ng pagkabagbag at ang mga tao ay nagsipagtakbuhan sa takot. Ang iba naman ay nanood lamang. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at takot. Ang ingay at kaguluhan ay nagdulot ng pagkabalisa kay Kayla na tila nagbalik sa kanya ang alaala ng pagtatangkang pangmumolestya. Ang bawat pangyayari ay nagpapakita na ang buhay ay isang patuloy na pakikipaglaban at ang bawat araw ay may kaakibat na panganib na nagmumula mismo sa kapwa-tao. Hindi na lang iyon ang balita na nagpatindi sa takot ni Kayla. Minsan, habang nakasakay siya sa jeep, narinig niya ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang magkasintahang inatake. Nilimas daw ang gamit nila, bulong ng isa, tapos pinagsaksak pa yung lalaki. Hindi raw nila nagustuhan na lumaban, tapos muntik nang gaasain yung babae, buti nakatakas na pagulong sa kanal. Ang boses ng babae ay puno ng takot. Ang mga insidente ng krimen ay tila sunod-sunod at ang bawat balita ay nagdaragdag sa takot na bumabalot sa syudad. Si Zyro, sa kanyang tahimik na pagmamasid, ay nakakita ng mga kabataan na unti-unting nalululong sa masamang bisyo. Ang mga batang minsan niyang nakikitang naglalaro sa kalsada ay ngayon ay nakikitang nagtatambay sa mga kanto, nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng gang. Ang kanyang bahay ay tila nagiging isang silungan mula sa katotohanan. Ngunit kahit sa loob ng kanyang tahanan, nararamdaman pa rin niya ang lamig ng takot na dala ng mundo sa labas. Ang bawat balita sa radyo, bawat usap-usapan sa kapitbahayan ay tila nagpapatunay na ang paghahanap ng kapayapaan ay isang walang hanggang pakikipaglaban. Para kay Kayla, ang kanyang pag-iingat ay nagiging isang ikalawang kalikasan. Hindi na siya naglalabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Ang kanyang telepono ay laging nasa silent mode at ang kanyang mga social media account ay pribado. Ang kanyang pagtitiwala sa kapwa-tao ay halos mawala na. Bawat bagong mukha ay tila may itinatagong intensyon. Bawat ngiti ay tila isang maskara. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng malalim na piklat sa kanyang kaluluwa na mas malalim pa sa anumang pisikal na sugat. Ang pagtulog niya ay hindi na payapa
Madalas siyang magising sa gitna ng gabi, naninginig sa takot na baka ang bangungot ay maging totoo. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga salaysay ng krimen. Ang mga ito ay mga paalala sa mapanlinlang at brutal na kakayahan ng tao. Ipinapakita nito na ang pinakamadilim na bangungot ay madalas na likha ng tao mismo, nag-iiwan ng pangmatagalang takot at kirot. Sina Zairo at Kayla, dalawang magkaibang mukha ng trauma, ngunit parehong biktima ng parehong uri ng takot. Ang takot na dulot ng kapwa-tao. Ang kanilang mga karanasan ay nagsilbing patunay na ang pinakamadilim na bangungot ay hindi lamang likha ng imahinasyon, kundi isang brutal na katotohanan na patuloy na nagaganap sa ating paligid. Ang mga sugat na idinulot ng kapwa-tao ay hindi lang pisikal. Ang mga ito'y kumakalat sa isip at kaluluwa. Nagdudulot ng isang uri ng takot na mas malalim at mas mahirap takasan kaysa sa anumang multo. Habang patuloy silang namumuhay sa ilalim ng anino ng mga karahasang ito, marami pang kwento ang unti-unting nabubunyag sa bawat sulok ng bansa. Bawat isa ay may sariling bigat at aral na dala, at patuloy na nagbibigay ng matinding takot sa puso ng mga nakakarinig. Ang kanilang mga kwento ay simula pa lamang ng mas malalim na pagtalakay sa kung paano binago ng mga pangyayaring ito ang kanilang buhay at kung paano sila pilit na lumalaban upang makahanap ng kapayapaan sa isang mundong tila puno ng karahasan. Ang pag-asa ay tila isang malabong bituin sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang buhay. Bit-bit ang aral na ang tunay na halimaw ay maaaring nakatago sa ordinaryong mukha. Sana'y maging gabay ang mga kwentong ito upang mas maunawaan natin ang madilim na bahagi ng sangkatauhan. Kung nais ninyong matuto pa sa mga ganitong karanasan, mangyaring pindutin ang subscribe button at huwag kalimutang i-like ang video na ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang paglipas ng panahon ay tila isang malaking halimaw na dahan-dahang lumalamon sa payapa nilang buhay. Bawat araw ay nagdadala ng bagong kwento ng karahasan. Bawat balita ay nagdaragdag sa bigat ng takot na bumabalot sa kanilang mga komunidad. Purok Azon, lungsod ng Beltran at bayan ng Delica ay naging mga canvas ng kabangisan ng tao at sina Zairo at Kayla ang mga saksi. Ang mga biktima, ang mga nakulong sa kanilang sariling bangungot. Ang usap-usapan tungkol sa ama na namatay dahil sa bawal na relasyon ng kanyang anak ay hindi direktang nasaksihan ni Zairo at Kayla, ngunit ang balita ay kumalat na parang nakakahawang sakit, nag-iwan ng lamig sa buto ng bawat nakakarinig. Sa kalapit na bayan ng Caridad na madalas bisitahin ng mga taga-Delica at Beltran para sa kalakalan, naganap ang trahedyan ito. Si Mang Tonyo, isang kagalang-galang na ama at haligi ng kanilang komunidad, ang naging biktima. Ang kanyang anak na dalaga, si Maricel, ay nalamang may lihim na relasyon sa isang lalaking may asawa, si Aling Nena. Matagal na itong usap-usapan, bulungan sa kanto, ngunit walang sino man ang naglakas loob na kumpirmahin. Hanggang sa isang gabi, nalaman mismo ni Aling Nena ang katotohanan. Nagwala si Aling Nena, ang kanyang mga sigaw ay nagpunit sa tahimik na gabi. Nagpunta siya sa bahay ni Maricel, bit-bit ang galit at panlilinlang na matagal niyang kinimkim.
Nasaan ang anak mo, Tonyo? Lumabas kayo! Walang hiya kayo! Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay halos mapospos ng pighati at matinding selos. Lumabas si Mang Tonyo. Pilit na pinapakalma si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagkapahiya. Nasa likod niya si Maricel. Nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay basa sa luha. Sinubukang ipagtanggol ni Mang Tonyo ang kanyang anak. Pilit na ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ngunit ang galit ni Aling Nena ay hindi mapigil. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ang mga salita ay naging matatalas na patalim na nagtatama sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang asawa ni Aling Nena, si Mang Carlos, na noon ay bagong dating mula sa trabaho at nakita ang esena. Ang kanyang galit ay mas matindi pa. Walang imig si Mang Carlos, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Bigla na lang siyang sumugod kay Maricel, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ngunit sa pagitan ni Mang Carlos at Maricel, sumingit si Mang Tonyo. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib na nagpatumba sa kanya. "Tatay!" sigaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila napunit sa sakit. Ngunit huli na ang lahat. Nang isugod si Mang Tonyo sa ospital, idineklara siyang dead on arrival. Ang kanyang puso ay sumuko sa biglaang pagkabigla at sa lakas ng suntok. Ang trahedyang ito ay hindi lamang nag-iiwan ng pighati sa pamilya ni Mang Tonyo, kundi nagdulot din ng malawakang takot sa buong bayan. Nagpatunay ito na ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa mga estranghero o sa madidilim na eskinita, kundi pati na rin sa mga taong pinagkakatiwalaan, sa mga lihim na itinago, at sa mga desisyong ginawa. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alinlangan sa bawat ngiti, bawat bulong, bawat pamilyar na mukha. Dahil ipinakita ng insidente ni Mang Tonyo na ang pinakamalalim na sugat ay hindi lamang pisikal, kundi ang sugat sa puso at tiwala. Ang pagkawasak ng pamilya dahil sa bawal na pag-ibig. Ang kwento ni Mang Tonyo ay nakarating kay Zairo sa Purok Azon. Isang gabi, habang umiinom siya ng kape sa harap ng kanyang bahay, narinig niya ang dalawang kapitbahay na nag-uusap tungkol dito. "Kawawa naman si Mang Tonyo," sabi ng isang babae. "Ginawa lang niya ang tama. Ipinagtanggol ang anak niya. Sino ba naman ang mag-aakala na ganun ang mangyari?" Tumanggo ang isa pa. "Ang buhay nga naman, mas nakakatakot pa sa kwento ng mangmulto. Mas matindi pa ang galit ng tao." Narinig ni Zairo ang bawat salita, at ang kanyang seryosong tingin ay lalong lumalim. Ang kanyang peklat sa kaliwang kilay ay tila kumirot, nagpapaalala sa gabing nasaksihan niya ang pagpaslang sa pamilyang Santos. Sa isip ni Zairo, ang trahedya ni Mang Tonyo ay isa pang patunay na ang kabangisan ng tao ay walang pinipili, hindi lang sa pagnanakaw o pagpatay, kundi pati na rin sa mga relasyon at pamilya. Ang kanyang bahagyang pag-asa para sa hustisya ay unti-unting nawawala, tila isang apoy na nauubusan ng gatong. Paano pa magkakaroon ng katarungan kung ang ugat ng karahasan ay nakatanim sa kalooban mismo ng tao?
Ang kanyang pagiging tahimik ay hindi lamang pagmamasid, kundi isang paraan upang protektahan ang sarili mula sa isang mundong tila unti-unting nalulunod sa sarili nitong kasamaan. Madalas siyang magpatiyag sa paligid, bawat galaw, bawat bagong mukha ay kanyang sinisiyasat. Ang mga anino ng gabi ay hindi na lang nagdadala ng multo, kundi mga alaala ng tunay na kalupitan na likha ng kapwa niya tao. Sa kabilang banda, si Kayla sa lungsod ng Beltran ay patuloy na nabubuhay sa anino ng kanyang karanasan. Ang insidente ng pangmumolestya sa pampublikong sakayan ay hindi na lamang isang alaala, kundi isang patuloy na bangungot. Ang lumang cellphone na dating walang kwenta ay naging simbolo ng kanyang trauma at patuloy na banta. Hindi lang isang lalaki ang gumagamit nito. Tila isang network ang nagpapadala ng mga mensahe. Mga litrato niya mula sa iba't ibang anggulo, laging may kasamang kagbabanta. Ang bawat tawag mula sa hindi kilalang numero o bawat text na may lumang format ay nagpapadala ng lamig sa kanyang buto, na tila may ahas na gumagapang sa kanyang likod. Nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya naghihintay ng sakay sa madilim na kanto. Mas pinipili niyang maglakad kahit malayo o sumakay ng taxi kung kaya ng bulsa, makaiwas lang sa panganib. Ang kanyang malalaking mata ay laging may tinatagong takot, patuloy na nagmamasid sa paligid. Bawat anino ay isang potensyal na banta. Narinig niya ang kwento tungkol sa mga kasambahay sa lungsod ng Beltran na tinatangkaring molestyahin. Madalas ay gamit ang mga mensahe mula sa lumang cellphone. Ang mga kwentong ito ay nagpatindi sa kanyang pag-iingat. Minsan, kinakailangan niyang maglakad sa isang eskinita na kilala sa pagiging pugad ng krimen. Ang kanyang puso ay tila tambol sa kaba at bawat anino ay tila may dalang panganib. Nakita niya ang mga graffiti na mga gang sign sa pader at ang mga tingin ng ilang lalaki na nakatambay ay nagpapahiwatig ng babala. Ang syudad na dating abala at puno ng buhay ay tila unti-unting nilalamon ng dilim. Bawat sulok ay may kwento ng takot. Ang trahedya sa hazing ritual sa bayan ng Dilika ay isa ring balita na nagpabago ng pananaw ng marami. Hindi lang ang pagkamatay ng bagong miyembro ang bumalatay sa isipan ng mga tao, kundi pati na rin ang pagiging walang puso ng mga nakakatandang miyembro. Ayon sa kwento, pagkatapos nilang patulugin ang biktima sa bugbog at sipa, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang inuman na tila walang nangyari. Ang biktima, si Danilo, isang batang puno ng pangarap, ay naiwang nakahandusay sa isang sulok ng fraternity house. Ang kanyang katawan ay puro pasa at bukol. Halos hindi na makilala. Ang balita ay nakarating sa mga magutalang ni Danilo na nakatira sa probinsya at ang kanilang pagtangis ay dinig hanggang sa mga kalapit na bayan. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay sa lahat na ang paghahanap ng pagtanggap at pagiging kabilang ay maaaring magdulot ng kamatayan at ang tao ay kayang gawin ang pinakamabagsik na krimen. Hindi lamang para sa material na bagay, kundi para sa kapangyarihan at pagpapatunay sa kanilang sarili. Ang dating leader ng gang sa bayan ng Delica, si Lando, na kinilala sa kanyang kalupitan at pagiging walang puso, ay nakaranas din ng matinding kaparusahan mula sa kanyang sariling grupo. Nabalitaan ni Zairo na nagkaroon ng matinding alitan sa loob ng gang tungkol sa hati sa droga at paglabag sa teritoryo. Isang gabi, habang patago siyang naglalakad sa madilim na eskinita malapit sa sentrong pamilihan ng Delica, nakarinig siya ng mga sigaw at pagtangis.
Hindi niya gaanong pinansin sa simula dahil sanay na siya sa mga ganitong tunog sa gabi. Ngunit kinabukasan, kumalat ang balita. Natagpuan si Lando sa isang liblib na lugar malapit sa isang abandonadong bodega. Halos patay, puno ng mga saksak at pasa. Ang kanyang katawan ay tadtad ng marka ng pagpapahirap na tila gustong ipaabot ng kanyang mga dating kasamahan ang isang babala. Ang mga mata ni Zyro ay lalong lumalim nang marinig niya ang detalyeng ito. Ang taong minsan ay pinagmumula ng takot ay naging biktima rin ng kanyang sariling mundo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng higit na takot sa bayan ng Delica, lalo na sa mga kabataang nalululong sa droga at gang. Dahil ipinakita nito na walang sino man ang ligtas, kahit pa ang mismong pinuno. Tila walang katapusan ng kaguluhan sa lugar na iyon. Ang mga tinig ng galit at pagkasindak ay nagpapatunog sa kanyang mga tainga na nagpapaalala sa huni ng bata sa Purok Azon. Sa isa pang abalang hapon sa lungsod ng Beltan, sa kanto ng Estrella at Sikatuna Street, nagkaroon ng habulan ng pulis at magnanakaw. Nakita ni Kayla ang mga patrol car na humaharurot sa kalsada, kasunod ang mga motor na tila lumilipad. Ang mga pulis ay nakakapit sa kanilang mga baril. Ang mga sirena ay tila naglalabas ng tunog ng pagkabagabag at ang mga tao ay nagsipagtakbuhan sa takot. Ang iba naman ay nanood lamang. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at takot. Ang ingay at kaguluhan ay nagdulot ng pagkabalisa kay Kayla na tila nagbalik sa kanya ang alaala ng pagtatangkang pangmomolestya. Ang bawat pangyayari ay nagpapakita na ang buhay ay isang patuloy na pakikipaglaban at ang bawat araw ay may kaakibat na panganib na nagmumula mismo sa kapwa-tao. Hindi na lang iyon ang balita na nagpatindi sa takot ni Kayla. Minsan habang nakasakay siya sa jeep, narinig niya ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang magkasintahang inatake. Nilimas daw ang gamit nila, bulong ng isa, tapos pinagsaksag pa yung lalaki. Hindi raw nila nagustuhan na lumaban. Nakatali daw ang mga kamay nila, tapos nagdarag-daragan sila ng mga yun. Napakahirap na Tapos, muntik ng gasain yung babae. Buti nakatakas na pagulong sa kanal. Ang boses ng babae ay puno ng takot. Ang mga insidente ng krimen ay tila sunod-sunod at ang bawat balita ay nagdaragdag sa takot na bumabalot sa syudad. Si Zyro, sa kanyang tahimik na pagmamasid, ay nakakita ng mga kabataan na unti-unting nalulundong sa masamang bisyo. Ang mga batang minsan niyang nakikitang naglalaro sa kalsada ay ngayon ay nakikitang nagtatambay sa mga kanto, nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng gang. Ang kanyang bahay ay tila nagiging isang silungan mula sa katotohanan. Ngunit kahit sa loob ng kanyang tahanan, nararamdaman pa rin niya ang lamig ng takot na dala ng mundo sa labas. Ang bawat balita sa radyo, bawat usap-usapan sa kapitbahayan, ay tila nagpapatunay na ang paghanap ng kapayapaan ay isang walang hanggang pakikipaglaban. Para kay Kayla, ang kanyang pag-iingat ay nagiging isang ikalawang kalikasan. Hindi na siya naglalabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Ang kanyang telepono ay laging nasa silent mode at ang kanyang mga social media account ay pribado. Ang kanyang pagtitiwala sa kapwa-tao ay halos mawala na. Bawat bagong muka ay tila may itinatagong intensyon. Bawat ngiti ay tila isang maskara. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng malalim na piklat sa kanyang kaluluwa na mas malalim pa sa anumang pisikal na sugat. Ang tulog niya ay hindi na payapa. Madalas siyang magising sa gitna ng gabi, nanginginig, sa takot na baka ang bangungutop ay maging totoo.
Ang bawat bagong umaga sa Purok Azon ay hindi na nagdadala ng sariwang hangin kundi ng mas mabigat na ulap ng pangamba para kay Zyro. Sa kanyang tahimik na pagmamasid, napansin niya ang pagbabago ng mga kanto, ang pagdami ng mga nakatambay na may matatalim na tingin. Ang pagnanakaw at pagpatay sa pamilyang Santos na nasaksihan niya noong 2019 ay hindi kailanmang nawala sa kanyang isipan. Ang tunog ng binatbat na bakal na humampas sa hangin, ang mga sigaw ng mga biktima, ang kalupitan sa mga mata ng mga salarin, lahat ay sariwa pa rin. Hindi lamang iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkalugmok. Isang hapon, habang naglalakad siya patungo sa tindahan, nasaksihan niya ang isang matinding alitan sa sentrong pamilihan ng bayan ng Delica na malapit lamang sa Purok Azon. "Wala kang utang na loob. Sa amin ka pa lumaki. Ngayon ay niloloko mo kami." Sigaw ng isang lalaki na may malaking piklat sa muka. Hawak ang isang mahabang kutsilyo. Nasa harap niya ang isang binata, si Joel, na nanginginig na takot. Si Joel ay isang dating kaibigan ng kanyang pamangkin, kilala bilang mahinahon at masipag. Ngayon ay pinagbibintangan na nagnakaw ng pera sa kanilang grupo. Isang grupo na tila kinabibilangan ng mga miyembro ng gang. Nagulantang ang palengke, nagsitakbuhan ng mga nagtitinda at mamimili. Si Zyro ay mabilis na nagtago sa likod ng isang tumpok ng sako ng bigas. Ang kanyang mga mata ay nanonood, ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi po, Manong. Hindi po ako. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Joel. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na sa takot. Gulit hindi nakinig ang lalaking may peklat. Isang malakas na suntok ang lumapat sa mukha ni Joel na nagpatumba sa kanya sa putik. Sinundan ito ng mga sipa at dagok mula sa mga iba pang miyembro ng grupo na biglang sumulpot. Ang ibang nagtitinda ay nagtatago. Ang kanilang mga bibig ay nakatakip. Ayaw makialam sa takot na sila ang balikan. Nagpatuloy ang pagmamalupit kay Joel hanggang sa mawalan ito ng malay. Bago umalis ang grupo, dinakma ng lalaking may piklat ang bag ni Joel. Kinuha ang lahat ng laman nito at sinipa ulit ang katawan ni Joel. "Maging aral sana yan sa inyo." Sigaw ng isa sa mga kasamahan ng lalaking may piklat. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga nagtatago, tila nagbabanta. Nang makasiguro si Zyro na nakalayo na ang mga salarin, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi sa takot para sa kanyang sarili, kundi sa galit sa nakita niyang kawalan ng katarungan. Ang kanyang piklat sa kaliwang kilay ay tila nagningas, nagpapaalala sa mga gabi kung saan siya mismo ang nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Nakita niya ang isang matandang babae na dahan-dahan lumabas. Bit-bit ang isang bote ng tubig. Lumapit siya kay Joel at pilit itong ginigising. Hindi na nagtagal, dumating ang mga pulis. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang natira sa mga salarin kundi ang latay ng karahasan sa mukha ni Joel at ang takot sa puso ng mga nakasaksi. Para kay Zyro, ang pangyayaring ito ay isa pang kuko sa kabaong ng kanyang pag-asa. Ang kawalang katarungan ay hindi na lamang usap-usapan, kundi isang malagim na katotohanan na nagaganap sa kanyang harapan. Ang mga gang sa bayan ng Delica ay lumalakas at ang kanilang pagbabanta ay hindi na lamang sa salita kundi sa gawa. Ang mga kabataang tulad ni Joel ay madalas na nadadawit sa kanilang mga gawain at ang paglabas mula sa kanilang grupo ay halos imposible. Ang sentrong pamilihan na dating lugar ng komersyo at pagkakaisa ay naging pugad ng kaguluhan.
Isang paalala na ang kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Sa lungsod ng Beltran, ang buhay ni Kayla ay naging isang serye ng pag-iwas at pagtatago. Ang lumang cellphone na ginamit sa pangmomolestya ay hindi lang isang bagay. Ito ay naging halimaw na bumubulong sa dilim, nagpapadala ng mga mensahe at nagpapaalala sa kanya na siya ay palaging minamasdan. Minsan, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero na may lumang format kasama ang isang litrato niya habang nakatayo sa bus stop, nakatalikod, tila kuha mula sa malayo. Ang ganda mo talaga, Kayla. Sana ay makasama ka ulit, ang mensahe. Ang lamig ay gumapang sa kanyang likod. Napakuyom ang kanyang kamao sa kanyang telepono. Paano nila siya nakukunan? Paano nila nalaman ang kanyang numero? Ang pag-iisip na may sumusubaybay sa kanya ay nagpatindi sa kanyang paranoia. Hindi na siya naglakas loob na maglakad mag-isa sa gabi kahit pa maikli ang distansya. Mas pinipili niya ang mga masikip at abalang lugar, umaasa na ang dami ng tao ay magbibigay ng proteksyon. Ngunit ang insidente ng magkasintahang inatake ay nagpatunay na kahit ang dalawang tao ay hindi ligtas. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa lungsod ng Beltran. Ayon sa sabi-sabi, sina Leo at Mira ay naglalakad pauwi mula sa isang kainan sa kahabaan ng Quezon Avenue nang harangin sila ng dalawang lalaki. "Akin na ang lahat ng gamit ninyo. Wala kayong kikilos," ang utos ng isa sa mga salarin. Hawak ang isang matalim na kutsilyo. Ngunit si Leo na may tapang na dumot ng pag-ibig ay lumaban. Sumigaw siya. Pilit na ipinagtatanggol si Mira. Nagkaroon ng suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Mira ang isa sa mga salarin at tumakbo, naubusan ng hininga sa takot. Ngunit hindi siya pinapansin ng mga salarin. Sa halip, iginanti nila ang kanilang galit kay Leo. Pinagsaksak nila si Leo. Ang kanyang mga sigaw ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng trapiko. Nang makabalik si Mira kasama ang ilang pulis, nakita niya si Leo na nakahandu sa isa kalsada, naliligo sa sarili niyang dugo. Sa milagro, nakaligtas si Leo, ngunit ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng malalim na sugat. Narinig ni Kayla ang kwentong ito mula sa kanyang kasamahan sa trabaho. Nagkakape sila sa break room at ang usapan ay tungkol sa dumaraming insidente ng pagnanakaw at karahasan. Grabe talaga ngayon, di ba? Pati magkasintahan hindi naligtas. Paano na tayo? Sabi ng kanyang kasamahan, si Joy, na may halong takot sa boses. Umiling si Kayla. Ang kanyang mga mata ay lumayo. Sa isip niya, ang mundo ay lalong nagiging madilim at ang mga halimaw ay hindi na lang nasa kwento, kundi nasa kalsada, sa mga sulok, nagkukubli sa likod ng ordinaryong muka. Ang bawat lalaki na naglalakad sa kanyang likod ay tila isang potensyal na salarin. Ang kanyang puso ay laging nasa lalamunan. Minsan, habang nasa bahay siya, nakarinig siya ng pagtatalo sa kapitbahay. Nabalitaan niya na isang kasambahay ang halos mabiktima ng kanyang amo, na nakatanggap din ng mga banta mula sa isang lumang cellphone. Ang takot ni Kayla ay lalong lumalim dahil nakikita niya na ang kanyang karanasan ay hindi lamang kanya, kundi isang laganap na suliranin na bumabalot sa maraming kababaihan sa lungsod ng Beltran. Ang mga pangyayari sa bayan ng Delica ay hindi rin nalalayo sa paghahanap ng pag-asa.
Ang balita tungkol kay Lando, ang dating leader ng gang na pinahirapan ng sarili niyang grupo, ay lumikha ng isang bagong antas ng takot. Hindi na lang ang mga biktima ang nanganganib, kundi pati na rin ang mismong mga nagpapahirap. Narinig ni Zairo ang mga detalye ng pagpapahirap kay Lando. Hindi lang suntok at sipa, kundi pati na rin ang paggamit ng binatbat na bakal para pahirapan ang kanyang mga binti. Sinisiguro na hindi na siya makakalakad ng maayos. Ang dahilan, hindi lang hati sa droga, kundi ang paglabag sa kanilang code of silence at pagtatangka ni Lando na magtayo ng sariling operasyon ng walang pahintulot. Ito ay isang babala sa lahat ng miyembro ng gang na walang sino man ang nakatataas sa kanilang batas. Para kay Zairo, ito ay isang nakakapangilabot na paalala na ang kapangyarihan ay kayang sirain ng sino man, kahit pa ang mga nagtataglay nito. Ang mga tinig ng pagtangis ni Lando ay hindi niya direktang narinig, ngunit ang imahinasyon niya ay nagpatunog nito sa kanyang isipan. Ang 2019 ay naging taon ng matinding pagsubok, isang panahon kung saan bawat araw ay nagdadala ng bagong patunay na ang tao ang pinakamadilim na nilalang. Sa lungsod ng Beltran, habang nakatayo si Kayla sa balkonahe ng kanyang inuupahan, tinitignan niya ang abalang syudad sa ilalim. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tilang naglalaro sa dilim, ngulit sa likod ng bawat ilaw, alam niyang may nagtatagong panganib. Isang gabi, habang pauwi siya sa trabaho, dumaan siya sa isang abalang kalsada. Bigla na lang isang itim na kotse ang humarurot sa kanyang harapan. Kasunod ang dalawang motorsiklo. Nagkaroon ng putukan. Nagtilian ang mga tao. Nagsipagtakbuhan. Napatabom si Kayla. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Narinig niya ang boses ng pulis na sumisigaw. "Hinto! Pulis! Sumuko na kayo!" Ang insidente ay mabilis na nangyari, ngunit ang impact nito ay pangmatagalan. Isang magnanakaw na tumakas mula sa isang bangko ang hinahabol, at ang lungsod ng Beltran ay naging arena ng kanilang habulan. Nakita ni Kayla ang isang lalaking may itim na hoodie na tumatakbo palayo, at sa pagtakbo nito ay nahulog ang isang matalim na bagay, isang binatbat na bakal. Tila ang binatbat na bakal ay naging simbolo ng karahasan na lumulutang sa hangin, naghihintay na gamitin. Ang pagtakas ni Kayla sa pagkakatumba ay nag-iwan ng kirot sa kanyang tuhod, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang kalooban. Ang syudad na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa at oportunidad ay naging isang piitan ng takot. Sa Purok Azon, hindi rin nakaligtas si Zairo sa paglaganap ng krimen. Isang gabi, narinig niya ang isang mainit na pagtatalo mula sa bahay ng kanyang kapitbahay. "Ibalik mo ang ninakaw mo. Alam kong ikaw yan," sigaw ng isang babae. Lumabas si Zairo upang sumilit. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na pinagbibintangan ng anak ng kanyang kapitbahay na nagnakaw ng alahas. Nagkaroon ng habulan at suntukan sa kalsada. Ang dating tahimik na Purok Azon ay naging saksi ng dumaraming kaguluhan, at ang kahirapan ay tila nagiging ugat ng lahat ng karahasan. Ang mga mata ni Zairo ay puno ng kalungkutan. Nakita niya ang kanyang pagkabata na puno ng payapa na unti-unting nilalamon ng kasulukuyang realidad. Ang kanyang tahimik na pagmamasid ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa kalagayan ng kanyang mga kapwa-tao. Ang mga kwento ng takot ay hindi na lang bali-balita, kundi mga pangyayaring humuhubog sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi na lang ang pisikal na takot ang bumabalot kina Zairo at Kayla.
Mas matindi ang emosyonal at psikolohikal na trauma na idinulot ng mga pangyayaring ito. Si Zyro, na dating may bahagyang pag-asa para sa hustisya, ay unti-unting nawalan ng pananampalataya sa sistema. Ang kanyang pagiging mapagmatsyag ay naging isang uri ng pagkaparalisa. Siya ay nanonood, nakikinig, ngunit bihirang kumikilos. Sa takot na baka siya mismo ang maging sunod na biktima o madawit sa hindi niya ginawa. Ang kanyang piklat sa kilay ay hindi lang marka ng nakaraan, kundi isang paalala ng kanyang limitasyon. Ang pagtulog niya ay madalas na nababalahab ng mga bangungot. Ang mga mukha ng mga biktima at salarin ay sumasayaw sa dilim. Ang kanyang tahanan na dating santuaryo ay naging isang piitan ng kanyang sariling mga takot. Para naman kay Kayla, ang mundo niya ay lumiit. Ang dating masigla at palabiro ay naging tahimik at mapag-isa. Ang lumang cellphone, kahit nasa silent mode, ay tila patuloy na nagririning sa kanyang isipan. Ang bawat anino sa kanyang paligid, bawat lalaking tumingin sa kanya ay tila isang bagong banta. Ang kanyang pagtitiwala sa kapwa-tao ay ganap nang nawala. Ang kanyang malalaking mata ay laging may bahid ng kalungkutan at pangamba. Patuloy na naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Ang kanyang trabaho ay nagiging pahirap dahil kailangan niyang makihalubilo sa iba't ibang tao. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya ay tila malayo dahil paano siya magtitiwala kung ang mundo ay puno ng kasamaan. Ang kanyang pagtulog ay puno ng bangungot ng mga pagtatangka, ng pagtakbo at ng walang katapusang banta ng lumang cellphone. Ang bayan ng Delica ay patuloy na nagdadala ng mga bagong balita ng kaguluhan. Matapos ang insidente ni Lando, nagkaroon ng serye ng mga pananambang sa mga miyembro ng iba't ibang gang. Ang bawat eskinita ay naging teritoryo, bawat kanto ay posibleng patibong. Ang mga kabataan, lalo na ang mga lalaki, ay pinipilit na sumapi sa mga gang upang magkaroon ng proteksyon na nagpapatuloy sa siklo ng karahasan. Ang mga magulang ay nababahala, ngunit wala silang magawa. Ang pulisya ay tila nahihirapan na ring kontrolin ang sitwasyon. Ang pagpatay ay naging karaniwan na. Ang balita ng isang mag-asawa na pinaslang sa kanilang sariling tahanan sa Purok Azon habang sila ay natutulog gamit ang isang binatbat na bakal ay nakarating din kay Zyro. Ang kwentong ito ay nagbalik sa kanya sa gabing nasaksihan niya ang pagpaslang sa pamilyang Santos, ang parehong armas, ang parehong walang habas na karahasan. Tila isang nakakapanindig balahibong pattern ang lumilitaw. Ang mga karanasan ni Zyro at Kayla, magkaibang man ang kanilang pinagdaanan, ay nagtatagpo sa iisang punto. Ang takot na likha ng tao. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay na ang tunay na halimaw ay hindi nagtatago sa ilalim ng kama o sa dilim, kundi sa kalooban ng tao, sa kanyang kakayahang manakit, manloko at magwasak. Ang bawat individual ay nagdala ng iba't ibang antas ng trauma. Nagpapatunay na ang pinakamadilim na bangumungot ay madalas na likha ng tao mismo. Ang kanilang mga kwento ay paalala sa mapanlinlang at brutal na kakayahan ng tao na nag-iiwan ng pangmatagalang takot at kirot. Sa huling pagtatapos ng 2019 na puno ng matinding trahedya at kaguluhan, nakita ni Zyro at Kayla ang kanilang mga sarili na nabubuhay sa isang mundo na hindi na nila kinikilala. Ang mga bakas ng nakaraang taon ay nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Ang kanilang mga puso ay puno ng kirot.
Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin silang humihinga. Hindi man nagkaroon ng ganap na hustisya o pagpapanumbalik ng kapayapaan, ang kanilang mga karanasan ay nagsilbing aral. Ang aral na ang pag-iingat ay mahalaga, na ang pagtitiwala ay dapat ilagay sa tama, at na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang lumaban kahit sa loob lamang ng sarili upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay ng boses sa libu-libong biktima na walang lakas na magsalita. Nagpaalala sa lahat na ang bawat galaw ng tao ay may kaakibat na epekto. Ang pag-asa ay tila isang malabong bituin sa dilim, ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang buhay. Bitbit ang aral na ang tunay na halimaw ay maaring nakatago sa ordinaryong mukha. Sana'y maging gabay ang mga kwentong ito upang mas maunawaan natin ang madilim na bahagi ng sangkatauhan. Kung nais ninyong malaman pa ang iba pang mga kwentong nagpapakita ng tunay na kakilakilabot na realidad ng buhay, mangyaring pindutin ang subscribe button at huwag kalimutang mag-iwan ng like sa video na ito. Maraming salamat sa iyong suporta.